po pwedeng dito magtigil eh. My God, pare-pareho naman tayo sa ano, sir. Grabe naman ho. Hindi pwedeng dito magparada. Hindi po kami paparada, sir. I find to Hindi pwede ditong tumigil. Yung tumigil kung sa kukuhan nilang po. Intindihan mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Alam ko naman po. Ito yung sasakyan mo. Ito yung sasakyan mo. Inabutan ko yan. Nasa pagitan ng dalawang sasakyan. Kasi nga po, sir, lumakas po yung basura. Wala ko nakitang basura. Sa madaling salita, kanina pa nakaalis yung basura. Ano niyo po mga kasalubong? Ano kayo nagalit? Doon po siya tumakbo. Wala na ako nakitang basura. Mayroon ng sasakyan nakita mo na. Ano, sir? Service? Po, tingnan nyo na lang. Pero sana, ano, wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Kasi may narinig tayo, parang wag ka sana mapunta dito at parang hindi para sa akin, parang dating sa akin, parang pagbabanta or ano. Ano ba yung ibig sabihin nun? Tingin Ako rin naman, ayoko rin naman mapapangarap na makarating dyan. Dahil lang pupunta ka lang dyan pagka may sakit ka. Pagmamahal, purong pagmamahal. What is up guys? Pao here, purong pagmamahal. Mga puro lungsod Quezon. Natin po na yung Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, tuloy-tuloy pagbabago, TTMD, Tikasi Paggaling, Sir Dexter Cardenas. OIC for today, di pa ako sure. I think Officer Francisco. And currently nandito po tayo sa Bayon Corner, Dapitan, clearing operation against illegally parked vehicles, reklamo, complaint. At ngayon ay aksyonan. Ay mga puro thank you bossing. Sama nandito sa Arugay, Valencia, de Guzman, Batilo, Valencia, Calebag, sa Arugay, Santa Cruz, San Francisco, Alvario. Hindi pa nakita yung iba ng mga tropa natin, mga puro. Mamaya, kompletuhin natin. Together with MMDA Seated 1, nandiyan sina Officer Harance, Paraiso, Salazar, and the rest of Dagang. And yes, eto, nandito na tayo sa P. Florentino, which is one way, papasok. Alright, mukhang ito ang unahin nating i-operate. Officer Arugay, Batilo, may SUV, may sedan. Ayan, kung naririnig nyo, nagbubusina na tayo. Napakaraming busina yan. Every time na dumarating, Officer Saraya, ganyan dyan, kasama rin po natin. Every time na nag-operate tayo, ganyan po lagi yan. Kung minsan di nyo lang na naririnig dahil nauna na yung team. Though wala pa yung mga tow trucks, pero nauna yung enforcers. Yung busina, tapos na. Busina wang-wang. Dahil isa sa mga SOP po natin yan. Alright. So yung mga puro, meron tayo kukunin dito, dalawa. Officer Tandingan, kasama rin po natin. Actually mga puro dito, okay na to eh. Dati ang dami lagi dito nakapark na mga sasakyan. Officer Alvario kasama natin. At eto nga, naabutan lang natin dalawa. Officer Salazar, good morning sir. Saludo mga bossing, MMDA Seated 1. At eto, inaantay na lang po natin. Officer Rance, good morning bossing. Ayan, kasama rin natin Officer Tianyo. Alright. Ayun, makikita nyo mga puro, no? Ayan, pagbaba ng team, orasan na po yan. Tapos possible na mag-proceed na tayo dahil dalawa lang to. Mag-advance sa team sa next traffic area. So mag-advance na po tayo. Ayan, puro kasama rin natin Officer Palad and Officer Santiago. Officer De La Rama nandiyan din. Officer Batilio, de Guzman, Arugay.
Alright mga puro, malapit na mag 5 minutes ito. Minsan, kung minsan makikita nyo mga puro na yung tow bar nakalagay na sa floor. Pero naka-ready lang po yun, hindi pa siya na, ayun, walang helmet, paparahin po yan doon. Not unless hindi makita. Oh, muntik ka na. Muntik ka na, mamadali si bossing para makaiwas. Ayun, hindi na nakita. Pero muntik na siya mabangga. Ay mga puro kung makita niya kung minsan, eto 5 minutes na to. At naka-ready na yung tow bar sa floor. Pero tawag din, hindi pa siya nakakabit. Meron kasing comment dito na yung meron ko tayong operation, nakala nila nakakabit na yung tow bar kasi nasa floor na. Pero di nila alam, naka-ready lang yun. Kasi usually naman, lalo pag gantong mga kasi natin dito lagi, experience natin, yung mga may-ari nandun sa sa mga kondo. Kaya wala talagang lumalabas. Wala talagang, sa madaling salita, walang driver na talaga, na kahit ilang minuto mo antayin dito. Wala talagang lumalabas. Kaya yung mga ganyan, kumbaga matik na, alam na natin pero ganun pa man, naka-ready lang po yun. Alright, so ito mga puro, 5 minutes na po ito. At subject po rin po na po ito, iwanan ng impounding notice. At doon na po yan isa-settle sa Tumana, Marikina. Andun lahat ng detalye, contact number, yung towing company na kumuha, penalties I think. Andun, hindi, yung penalties dun pa sa Tumana nila malalaman. Kasi i-compute pa yata yung niyan, kilometro na tinakbo. Again, first 4 kilometers light vehicle, katulad nito light. Yan, magkano nga ulit yan? Malabo ito teka natin, 1.5. Tapos pagka medium vehicle 2,000. Heavy vehicle is siguro 2.5. Medyo malabo Tapos additional of 200 every succeeding kilometers after. Hey! Up! Natin mo! Kaya mga puro, sama na dito sa Batilio. Good morning sir. Boss, thank you. Ulat! Alright, mga puro, towed na po ito. And yes, ang masaklap dito mga puro, one way po kasi ito. One way ito, papasok ko lang dito. Antigan nyo naman ginawa, nag double parking pa kaya napakadelikado po. Alright, so laging alamin kung may one side parking pa area or wala. Baka magulat na lang po tayo na wala na yung ating sasakyan. Alright, let's go guys. Tuloy lang po tayo, advance na po tayo. Let's go guys. Alright mga puro, ito nakaangat na po. Hilahin na po ito. Ito diretso na, Tumana, Marikina. Let's go guys. Alright guys, P. Florentino pa rin po. Pero itong side na to, Maynila na po ito. At tatawid lang po tayo dahil boundary na po ito ng Quezon City and Maynila. So, ang tabay lang mga puro. So far, meron tayong na-tow na dalawa. Isang SUV at isang sedan na itim. And actually, nahilan at lahat. At
sa tagal na natin nandun, talagang wala talagang driver na nalabas. Makita nyo mga puro, no, medyo maraming obstruction dito, pero hindi po ito kasama sa ating trabahong para sa araw na ito, o tinatawag na letter order or parang job order. At the same time, Maynila na po ito. Hindi ko lang alam pagkalabas dito. Tignan natin. Castañas o Castañas? Mesa, Bayabas, mga prutas, mga Castañas yata yun. Musa, prutas na musa. Alright mga puro, kasama pa rin po natin ang tropa ng TPMD, Tikas Pagaling sa Dexter Cardenas. Ayos for today, Officer Francisco and Officer Alvario. Nandiyan din sina Officer Teaño, Pareha, De La Rama, De Guzman, Batilo, Arugay, Santa Cruz, and MMDA Seated 1, Paraiso, Herance, Palad, Santiago, Tandingan, and Salazar. Ay, hindi ko naturo sa inyo yung signage kanina, Maynila doon kanina. Ito mukhang na to, green is ang alam ko QC na. Ayun, yung Maynila ganun, puti. Ganyan yung signages kung makikita. Tapos ito, Quezon City, kulay green. So ibig sabihin, itong side na to Maynila, itong side na to Quezon City. Alright? Pero regardless na Quezon City to, pag may nakita tayo katulad yung mga obstruction, pero wala naman dun sa letter order, wala po tayong magawa dyan. Ang ginagawa na lang, yung mga nasa likuran, pinaalis na. Alright? So na lang, sinasabihan na tanggalin, bawal, pero hindi po natin sila mahuli. Gawa ng mate-technical point team natin pagdating ng kasi pwede mag-contest yan hahanapan ka ng letter order niyan. Pag wala ka na ipakita, questionin yung pag-ooperate mo. Alright, ang team po kasi natin ay SOG. Tawag niyan is Special Operations Group. So ibig sabihin lang po niyan is Special Operations, yung trabaho natin everyday naaayon sa kung ano yung sinasaad ng trabahong dapat gawin. Ayun siya po. Tapos ito, sakto, may niraise kasing question si Ate Janet and Kuya Johnny, ang ating prayer warrior everyday. Yung bakit yung dilapidated or meron kasing isang instance na video natin, meron lumabas na driver, tapos natawin sa kanya, tapos yung dilapidated na sasakyan is hindi nakuha, which is dapat yun yung unahin tanggalin dahil siya yung obstruction talaga, dahil di naman matatanggal doon dahil dilapidated nga, flat yung gulong, abandoned na, ganyan. So tama naman, pero yun nga, ini-explain ko po na kasi tulad ng sabi ko kanina, naaayon yung pagtrabaho natin sa araw-araw, depende dun sa letter order. So kung minsan, or actually madalas, may picture po yan sa letter order, may picture and nakalagay doon kung ano-ano yung mga priority. Alright? Yung mga priority na dapat tanggalin. So pagka kunyari nasa picture is yung dilapidated, yun talaga unahin na kukunin. Pero kung hindi po yun yung nakalagay sa letter order at yung nasa picture o nasa reklamo yung mga moving vehicles, yun ang nirereklamo, yun po yung priority naman. Gets? Sana na-explain ko na maayos na sana kasi hindi ko alam kung naiintindihan nyo ba, nakakasabay. Pero ganun pa man, pagka naman ang reklamo is street, hindi specific na sasakyan or concern, kung street, ang sistema po niyan is yung towing truck or towing company
nasa sa kanila yun eh. Kung sino yung maabutan nila na orasan nila, yun yung kukunin nila. Nagets nyo po? Eh, di ko alam, siguro mas madalas kung as towing company, syempre ang uunahin mo is yung moving, kasi yun ang una, madali siyang hilahin. Siguro hindi sila ganun mahirapan. At the same time, madalas kasi hindi ko naman sa hindi ko naman sa para magkaroon ng kulay or kung ano man, maporme na para tayo dito walang helmet yung bata at mukhang wala pang lisensya yata ito. So mangyayari na ito, matutaw yung kanyang motorsiklo pagka wala siyang lisensya. Okay, diretso tayo mga puro. Puro pagka nakita nyo may operation, magsiadis na po kaagad. Respeto ba? Respeto. Ayan, yung may mga driver, alis na lang po kayo. Ayan. Pero yung mga unattended, kunyari, may driver nandito, nakaupo, nagpapahinga, umiihi, natutulog, nasa labas, wala siya sa driver seat, tawag na po dun kaagad, unattended. Kaya katulad niya si kuya, di ba, galing siya sa labas. Actually, unattended na itong sakyan, pero wala pa namang nanguhuli. Okay, so hindi pa siya napopost yan. Kaya tanggalin niya na. Nagigets po? Kasi may instances naman tayo ng mga sitwasyon na outnumbered naman yung team natin. Kapag sa sobrang dami nang huhulihin, kulang yung tao para manghuli. Kaya importante talaga, kunyari talaga may inaantay lang kayo, or gumilid lang, nag-waste lang kayo, nag-text, may kinol, may tinawagan, may kinontak na kailangan mong gumilid muna at huminto. Pinaka the best, huwag kang bababa ng sasakyan mo. Pinaka maganda, huwag mo papatayin yung makina eh. Para hindi ka para ma-justify mo na nandun ka na hindi unattended yung sasakyan mo. Talagang nagantay ka lang. Kasi kung minsan sasabihin, di ba, sasabihin ng driver na andito lang ako, lang naman ako, yung message lang ako, may tinext lang ako. Pero patay yung sasakyan, nakatupi yung side mirror, yung alam mo talaga nagpark siya dun sa area. Kasi kung minsan may nakikiusap na binili lang ako, ganyan and so on, nakatulad nito, unattended. Kayo nakatulog po kay driver na nasa loob, tama? Oo. Pero sa pagitan ng dalawang sasakyan. Kasi po sir, hindi
hindi po, pinaalis po kami ng Pinatigil mo lang dito. Ito ba talaga yung daanan ng tao na yun? Bawal na kayo dyan. Opo, alam naman po. Bakit ko yan pa problema? Hindi po, sir. Kaya kasi lang po, gusto ko lang po siya. Hindi naman po. Kaya nga, kasi yung pagtigil niyo dyan bawal na. Sir, kukunin lang po yung state of Pwede emergency. dito dito eh. Dahil may ito, kasi emergency rin lang, may mga tao nangangailangan. May mga tao nangangailangan din ng kalsada na ito. Hindi po kami sir, hindi po magkaiba pa naman po yun. Kasi hindi po, hindi po ako nakipag-usap. Kaya lang naman naman po sa Marita naman po. Nahihirapan na ako umangapan. Pareho na Kaya po nga, tayo. ganito. Yung sinasabi mo na Lumamas po kasi yung basura, sir. Pinalis po kami nung guard namin. Hindi kinukuha ng mga ang inabutan ko, alam mo, ano ba ito dito, wala yung basura. Nakalabas lang po eh. Nakalabas lang po. Pinalis po kami doon sa po kami. Hindi mo nakita kasi nasa loob ka. Pero nung nakita kasi dalawang sasakyan ng Kasi nga po, kami walang paparada. Ang ano kasi dyan, wala kayong paparada. Kasi nga po, kinuha lang po namin yung Hindi nga po nebulizer, pwedeng sir. dito magtigil eh. My God, pare-pareho naman tayo sa ano, sir. Grabe naman ho. Hindi pwedeng dito magparada. Hindi po kami paparada, sir. I beg to Hindi pwede disagree. ditong Kami pa po tumigil. yung tumigil po sa upuhan nila po. Hindi kaya Intindihan mo ba yung sinasabi ko Alam sa'yo? ko naman po yun. Ito yung sasakyan mo, ha? Ito yung sasakyan mo. Inabutan ko yan, nasa pagitan ng dalawang sasakyan. Kasi nga po, sir, lumakas po yung basura. Wala ko nakita basura. Sa madaling Hindi ko po alam salita, sa inyo kung paano kanina pa, saan po kayo kanina pa dumaan. nakaalis yung basura. Paano niyo po marakas sa Walang loob po? basura. Saan yung Ano po kayo kami nagalit? Doon po siya tumaan po. O, Wala na ako nakitang para basura. magsinungaling, sir. Mayroon ng sasakyan na bipasok na. Ang ano, sir, service? Hindi po, tikita nyo na lang. Pero sana, ano, wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Wag ko kayong magpunta dyan sa orthopedic. Kasi alam nyo yung inyo, wala ko kayong indot sa Marican Place, sir. Pare-pareho kayo empleyado, hindi naman ho kayo nakaintindi. Nahihirapan na nga ho mga nakikipag-disarte pa kayo. Alam nyo, meron ho tinatawag na konsiderasyon. Iba ho yung pinipili nyo sa nagsasabi ho kami. Magkaiba ho yun. Wag na ho, sir. Hindi ho, wala ho kayong konsiderasyon po yun. Ikita nyo na lang po. Wag na ho kayong Konsiderasyon magpaliwanag. hindi batasyon. Pinatutupad Hindi namin ho. dito ba? Alam ko ho yun, pero yung meron ho kayong puso. Dapat ho, meron kayo niyan. Pare-pareho tayong empleyado, sir. Sino to? Sino tong Pascual? Kasamahan ko. Okay mga puro, may sitwasyon tayo dito, no? Ito dalawa to, natikita na si Bossy, nag-cooperate na agad. Ang problema kasi dito mga puro, ayun o, pedestrian crosswalk po yan. So tawiran ng mga tao. Alright mga puro, dito pa rin po tayo sa Maria Clara. Kung makita nyo, clear na po yung area. Yan, lahat dito may nataw, may natikitan. At syempre, OIC for today, Officer Francisco. Good morning, sir. Sir, may naabutan kasi kami, hindi namin masyado na simulan kung ano ba yung nangyari doon. Okay lang po ba malaman namin ano ba nangyari dun kay Bossing na nahuli natin kanina? Yung kanina dito, inabutan natin, yung mga vehicles na nakaparada. Yung kanina nagko-complain sa akin dito, yung inabutan mo, ano yun eh, nakaparada, inabutan natin, in between two vehicles din na naka-illegally park. Ang masakit pa yan, on top of pedestrian lane siya nakapark. Ang kanyang rason, meron daw silang inantay-anta na parang hirap ata siya makahinga. Pero nandun na siya sa loob ng sasakyan, ha? Sa madalit salita, tapos na nagawa niya na or mare, nagawa niya na kung ano yung emergency, yung transaction niya dito. Nagpapakilala siya na isang empleyado dito sa establishment na to. So, ang ginawa natin, hindi ugma doon sa rason niya na kesyo may palabas daw na truck ng basura. Kung bakit nandyan sila? Kung bakit sila nandun. Kaya pinaliwanag ko sa kanya na yung pagtigil mo pa lang dito, bawal na eh. Dahil yun ay isang pedestrian lane, no? Sabi niya nga, ito daw ay isang, hindi ko matanda kung anong klaseng establishment, yung may emergency facility daw sila dito. Dapat hindi sila pumarada dyan dahil emergency facility nga yan, hindi lang sila nangangailangan dyan. Yes. Kaya, yun, mingi siya ng konsiderasyon. Pinaliwanag ko naman sa kanya na ang konsiderasyon ay hindi po isang batas. Pinatutupad natin dito sa Lungsod Quezon kung ano lang po yung naayon sa batas. Lang po. Tsaka po, kung makikita nyo, kalsada ito,
ospital. So kung may mga tao na nangangailangan kasi ng kalsada, lalo na emergency facility pala yung pinagintuan nila. So kailangan free yan. Consideration din dun sa iba. Oo, kung siya lang isipin, mas marami nangangailangan eh. Yan ang inano natin dyan. Eh bossing, may narinig tayo, parang wag ka sana mapunta dito at parang, hindi, para sa akin, parang dating sa akin, parang pagbabanta or ano. Ano ba yung ibig sabihin nun? Tingin nyo? Ako rin naman, ayoko rin naman mapapangarap na makarating dyan. Dahil lang pupunta ka lang dyan pagka may sakit ka. Di ba? Eh, yun na nga. Siguro, nasasabi niya lang yun dahil masama ang loob niya. Yung sa mga gano'n naman, nakaintindihan naman natin yan eh. Bukod kasi sa abala na sa kanila, gastos. Tsaka mari yung pride niya dahil hindi naman siya yung hinuhuli natin eh. Ang hinuhuli natin yung driver na kasama niyang babae. Maring ego, maring gano'n. So, inano na lang natin yan, pinababayaan na lang natin yan. Yun lang, Pao. Thank you so much, Sir Francisco. Klarong-klaro yan mga puro, no. Saludo mga bossing, TTLD, mabuhay po kayo. God bless mo. Alright, yan ang mga pangyayari ngayong araw na to mga puro dito sa Maria Clara. And I think dito na matatapos ang clear operation natin dahil nag-advance na yung team. At hindi natin alam kung mayroon pa tayong tow truck na makasama. Para isa na lang yata yun. But anyway, yes, let's go guys. Purong pagmamahal. Minom na maraming tubig. Magdasal. Piliin, choose na maging mabuting tao araw-araw. Piliin lagi maging masaya. Let's go, purong pagmamahal. So, walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.